try to escape from me again. Next time I'll put you a cuff. Wala sa sarili niyang saad. Bigla-bigla siya naging obsessive. Pumiglas ito. Anong ginawa niyo? Please let me go. Pagtitili nito nang binuhat niya na parang sako. Napagdesisyonan niyang dalhin to sa labas para makausap na maayos at walang ingay. I couldn't stand seeing you with him. Amin niya sa mas malutong na boses, hindi gaya na madalas itong tono. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa katawan nito nang biglang nananapak at sumisipa sa ere. Bitawan mo ko, Elliot. Hindi tama to. Hiyaw na nito. May pagmamakaawa na sa paos na boses. He clenched his jaw tightly. No, I want you to be alone with me. I can walk too. Please, let me go. Sigaw nito. Halos lumuwa ang alangala. Maya-maya nasa parking lot na sila. Maginoon niya tong binaba pero isang malakas na tulak ang ginante sa kanya ng dalaga. Are you crazy? Bulyaw nito. Pawisan ng mukha at humihingal sa galit. Yeah, I'm crazy for you. Walang duda niyang tapat. Sa pagkakataong to, handa siyang harapin ang tunay niyang nararamdaman. Sa ayaw at gusto ni Rose, sasabihin niyang mahal niya ito. Eksasperadang bumugay ito ng hangin. Napamewang pa habang tinititigan siya. Tapatin mo nga ako, nagsiselos ka ba? Call it whatever you want, usal niya. Kumibot pataas ang gilid ng kanyang bibig. Just don't ever think you're anyone's but mine. Sir, lasing lang po kayo. Matalim at mahina nitong salita. He lose himself already. Lalong umiinit ang ulo niya sa binagkas itong salita. Nakakuyom ang kanyang palad na lumapit dito. Never call me sir if you don't want me to punish you, banta niya. Peke itong tumawa pero kinakabahan na. Lasing lang po kayo, she retorted. No, I'm sober. And tonight, I want to make you mine. Pagkasabi, hinalikan niya to sa labi. Umungol si Rose at hinila siya nito ng buong lakas papalayo. What's that for? Magkahalong emosyon itong tanong sa nanginginig ng mga labi. I'm making you mine. You know, I'm really tired of pretending about my real feelings anymore. Lalong-lalo na kapag makikita kitang may kasamang iba. Tila nag-aalboroto ko sa galit. It's driving me insane, watching you flirt and love with everyone. Like it's nothing because for me, it's not nothing. Not anymore. Taranta at takot na mukha ang pinakita sa kanya ni Rose. Kahit madilim ang paligid, alam niyang namumula ang pisngi nito. Inabot niya ang kamay, hinipo ang mainit itong pisngi. Pareho silang hinahabol ang hininga. Parehong may alinlangan. Parehong may takot. Dahil alam din nito na hindi pwede. I will not act as your boss right now. I will be just me, Elliot John Malyari, anas niya. Sa sobrang lakas ng tensyon ng kanyang emosyon, di niya maiwasang manginig. And you should not act as my secretary. Dugtong niya at saka ipinatong ang noo sa noon nito. Elliot, bulong nito. Nagpapaligoy-ligoy pa ba siya? Nilalapit niya ng husto ang sarili. Naaamoy niya ang matamis nitong pabango. It's jasmine. Rose, I think I'm in love with you. Pag-amin niya. Kusang lumalabas sa mga salita sa bibig niya bago pa niya mapigilan. I don't want to stand on the sidelines anymore, pretending I'm okay with it because I'm not. I'm in love with you and every time I see you smile at someone else, it feels like I'm losing a part of you. Sa wakas, nagawa niyang ipagtapat ang matagal niyang itinatago. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sumisikip ang dibdib niya habang hinihintay ang tugon nito. Bumuka ang bibig nito at hinahanap ang kanyang mga mata habang pinoproseso ang kanyang sinabi. Lumipas ang isang pintig hanggang sa sinundan ng isa. Sa huli, nagsalita ito sa pagak na boses. You are in love with me? Bulong nito sa nanginginig na boses. Nilayo nito ang mukha sa kanya. Tumango siya. Hindi inaalis ang tingin o kumukurap man lamang dito. Nababahala siyang mawawala ito kung pipikit siya. Yeah. Totoo ako sa sinabi ko. Mahal kita at wala akong pakialam kung anong iniisip mo ngayon. Pero kung may chance na parehong nararamdaman mo sa akin, gusto kong malaman yon. Dahil sa palagay ko, hindi ko na kayang itago ito. Sinasampal niya ang sarili ng kanyang isipan. Ito na yung kinatatakutan niya, ang i-reject siya ng babaeng gusto niya. Marami siyang naging crush, pero noon pa siya nag-confess. Ito ang unang beses. Bumuka lang ang bibig nito, pero sinara ulit. Nag-alinlangan ko anong sasabihin. Hinintay niya to na ilang sandali. Magsasalita sana ulit pero tanging ngiti lang tinugon nito. A soft smile that make her stomach flip in confusion and hope.
Binuksan niya ang bibig para magsalita pero bago niya nagawa, hinatak siya palapit sa mukha nito. Her lips met his in a deep, slow kiss that stole the breath from his lungs. The warmth of her skin, the softness of her mouth, it was everything he had not dared to hope for. The world blurred at the edges as he kissed her back, his hand reaching up to cup her face gently. All the tension, all the uncertainty melted away, leaving only back his hand reaching up to cup her face gently. The two of them in that moment. Parang ayaw niya nang tapusin ang sandaling to, pero dumating kinatatakutan niya. Kumala si Rose sa kanya. Tinuldakan nito ang mahaba nilang pagkahalikan. Yumukuto at iniwas ang tingin sa kanya. Ramdam pa niya ang balambot nitong mga labi. I love you too. Nahihiyang amin ito. Sa sandaling narinig ang mahiwagang mga salita, tila pumutok ang mga fireworks sa ibabaw nila. At totoo nga, may fireworks. Halos kapusin siya sa hininga sa tinamo niyang kasiyahan ngayon. Hindi pa rin siya makapaniwala na gusto rin siya nito at sana nga hindi ito panaginip. Kinabig niya si Rose at niyakap ito na mahigpit. Wala siyang ibang narinig kundi ang puso niyang nagwawala sa saya. You're really mine, Rose. Really mine. Bulong niya sa tenga nito at saka hinalikan ang leeg nito. Be greedy, my boss. Natatawa nitong saan. Hello, nandyan pa ba si Elliot? Panggugulo ni Rainier sa kanya. Kasalukuyang nasa meeting sila pero nagzone out na naman siya. 3 araw na nakakalipas pero hindi siya makapaniwala na sila na ni Rose. Secret relationship lang kasi sila kasi di pa niya naaayos ang gusot. Malapit niya rin i-announce yon. Pasensya muna. Ay sorry, sana ba tayo? Tugon niya habang kinukurap ang mga mata niya. Sa renovation project? Anito at saka huminto ng saglit. Pero pinagtataka ko lang bakit timing na absent ang sekretary mo kapag may meeting tayo. Gusto ko pa naman siyang batiin eh. Sumimangot siya. Isa pa to na may masamang intensyon sa Rose niya. Huwag ka nang umepal doon kasi hindi na yun available. Lumaki ang mga mata ni Rainier at binitawan ng hawak na papel. Really? Tama ang hinala niya na may interes nga ito kay Rose. She's already engaged and she will marry soon, so get lost. Why are you talking like that? Di naman ako interesado sa kanya. I just wanna know her and be her friend. Meron na rin akong fiancé, no? Asik nito at saka ibinalik ang sarili sa pagbabasa. Pero naiwan ang pagdududa niya. May gusto talaga to sa sekretary niya. Hindi ba pa napapakilala ang fiancé mo sa amin? Sabi niya para ibahin ang topic. Tamad na kinumpas ni Rainier ang kamay sa ere. I don't care that much. She's just another typical girl with a boring job. Ano nga ulit pangalan ng fiancé mo? O sisa niya. Nagtataka siya nang bigla siya naging interesado sa fiancé ng iba. Inikot-ikot muna nito ang ballpen. Ngumuso saka inarko ang kilay. Rosette Valentino, dagli nito. Tila may disgusto sa pangalan ng fiancé. Ngunit bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya? That Rosette is familiar. What's her physical appearance? Umasim ang mukha nito. Bakit? Interesado ka ba sa fiancé ko? No, it's not like that. I'm just curious. Rason niya. Kinamot pa ang pisngi. She's boring, you know. Not really that affectionate, but you can trust her. Tila nasa alapaap itong pahayag. Lumakas ang tibok ng puso niya. Parang bigla nilang gustong makilala si Rosette. Meron ka bang picture niya? Patuloy niya. Kumislot ito, ibinuka ang bibig, tsaka sinara kaagad. Magsasalita ulit sana to nang tumunog ang cellphone. Sayang makikita niya sana ang mukha ni Rosette. Tumayo bigla si Rainier. Mukha emergency ang tawag. Tumango na lamang siya para bigyan to ng permiso. Kumibot ang labi nito at saka tinalikuran siya. Lumabas habang nasa tenga ang cellphone. Kinuha niya ang cellphone para kamustahin si Rosette. Umabsent to dahil nilalagnat daw. Hindi rin siya pwedeng bumisita dahil takot tong mahawaan siya. Naalala niya. Gusto niyang magpa-picture sila para mailagay niya sa home screen at lock screen ng cellphone. Never mind, hindi niya muna guguluhin si Rose. Ate? Nagtatakang tanong ni Rosario kay Rose. Nasa cafe siya nito kasi boring tumambay sa bahay ngayon. Sinadya niyang umabsent dahil na ngayon ang meeting ni Rainier kay Elliot. Para iwasan ang trahedya, magpakakaninja muna siya. Nahuli siyang nakatulala ni Rosario. Di niya napuna na mahaba na pala ang linya ng umu-order. Shit, ang sarap niyang ihampas sa pader. Nasa kay Elliot ang utak niya at di rin mawala ang tawag nitong darling.
Para siyang natutunaw. Sorry, sana ba tayo? Nataranta siyang natauhan. Hinarap niya ang mga customer at pakit ng ngumiti. Pero mga estudyante ang mga suki ni Rosario. Nakakagaan ang loob kapag makikita siya ng mga kabataan. Tila bumalik siya sa pagiging teenager. Ate, sino ba nagpapalutang ng isip mo? Tanong sa kanya ni Rosario pagkatapos ng rush hour. Yumukod to sa counter para mapakinggan siya na mabuti. Wala, marami lang talaga akong iniisip, kailan niya. Pinunasan ng pawis sa noo, saka nagtimpla ng kape. Dahil ba yun sa secret mission mo? O sisa nito? Hindi na kumbinsido sa pagsinungaling niya. Binigay niya ang cafe macchiato kay Rosario. Hindi, I'm just thinking about my company. May konting problema lang, rason niya. Ilang white lies na ba ang binigkas niya? Kulang na nga lang bigyan siya ng award. Kumunot ang noon nito, hindi pa rin kumbinsido. Just tell me who bothers you. I will surely send him to hell. Seryoso nitong pahayag. Nakaguhit sa mukha ang kaseryosohang pumatay. Tinaas niya ang kamay. Don't speak like that. Hindi ka killer, Rosario. At isa pa, walang gumugulo sa akin. Why don't you quit that undercover thing and turn back to your normal life? Maayos ng kumpanyanidad at umuusad na rin ang 10 branch ng Secret Garden Cafe. Ano pa bang gusto mo? Sabi nito sa matigas na tono. Inayos ang tindig at ininom ang kape. Sumalpok ang kilay niya. May punto rin to. Pwede niya nang tapusin ang pagsisinungaling at babalik sa dati. Tsaka may 2 linggo na lamang siya. Nakuha na niya si Elliot. Pwede niya nang tapusin ang kanyang misyon. Subalit nakatali siya sa boss niya. Minamahal niya ito at takot siyang mawala ito. Hindi niya alam ang gagawin niya. Imbes na saktan to, dapat niya ipagtapat agad ang totoo. Bago mangyari yon, si Juliet muna ang unang gagawa nun. No, this is not easy. Impit niyang tutol. Tsaka ay nabala ang paglinis ng coffee maker. Ang importante, hindi mo sasaktan ang sarili mo sa misyon na yan. May masamang hinala ako. Ano ba kasing pinaplano mo kay Elliot? Rosario naman, ang sabi ko wag natin pag-usapan to in public. Pero nag-aalala na ako. Makakaya ko naman to eh. Look, nangangayayat ka na. Tsaka ang laki na ng eye bags mo. Ito ba ang CEO ng Crimson Clothing Lines? Pahayag nitong tila umuusok ang ilong. Kilala niya to kapag galit. Magbibitaw yan ng maraming salita, then tatahimik na buong araw. Nilapitan niya ito. Natatakot siya na baka may makaninig sa kanila. Please, nakikiusap ako. Be careful with your tongue. Babala niya. Lumayo ito sa kanya. Binaba ang tasa na may kalahating laman. Nawalan na ng gana, nasimsimin ng kape. Ngayon, kasalanan ko na. Pagmamaktol nito. Don't worry, magiging normal lang lahat within 3 weeks. Paninigurado niya. Sa pagkakataong to, bahagyatong naniwala. Binuka ang bibig para magsalita nang biglang tumunog ang maliit ng kampana sa pintuan ng cafe. Magkasabay silang lumingon na Rosario. Tumalon ang puso niya na makilala ang 2 mala-artista at matika sa suot na corporate na mga lalaki. Nakangiti si Rainier habang ginigiyan niya papasok si Elliot. Namamangha itong inikot ang paningin sa buong cafe. Hindi pa pumatik ang 1 segundo nang mabilis siyang kumuble sa ilalim ng counter. Kinalabit niya ang paa ni Rosario. Help me. How? How can I escape? Nauutal niyang bulong. Nahihilo siya nang kumabog na mabilis ang kanyang puso. Sana wag siyang himatayin dito. Iisipin niya ngayon kung paano siya makakatakas. Dumaan ka sa backdoor, bilisan mo. Tugon ito at saka siya binigyan ng scarf. Binalot niya sa kanyang ulo, yumuko at patalon-talon na pumunta sa kusina. It's been a long time, Rosario. Yon ang huling narinig niyang bati ni Rainier kay Rosario bago tuluyang nilisan ng cafe. Mali ang ideya na pumunta siya sa cafe. Nakalimutan niyang dadaan pala sa Rainier doon sa tuwing may meeting to kay Elliot. Ang tanga niya. Nadala siya ng sobra sa feelings niya kay Elliot. Napabuntong hininga siya na marating ang waiting shed ng bus stop. Ilang minuto rin siyang naghintay ng bus. Eksaktong tumunog ang cellphone niya nang paakyat siya sa huling bus. Nasa screen ang pangalan ni Elliot. Nag-alinlangan muna siya. Pinalipas ang 3 tunog bago sinagot. Yes, what can I do? I really miss you, darling. Where are you now? Can I see you? Puto nito sa malanding boses. Nanlamig ang batok niya. Nakaramdam siya ng pagkailang. Ito ang unang tawag nito na hindi tungkol sa business ang pag-uusapan. Bagong-bago to sa kanya.
Nahihilo siya nang humalo ang kilig at kaba sa kanyang dibdib. Pero in fairness, gusto niya ang tono ng pananalita nito, lalo na nang tawagin siya nitong darling. Tila isang kanta na pabalik-balik sa kanyang isipan. Nasa bahay po. Bakit, may nangyari ba? Nauutal niyang tugon. Pumesto siya sa gilid ng palmeras. Diniin ang cellphone sa kanyang tenga para marinig ng mabuti ang boses nito sa kabila ng maiingay na sasakyan na dumaraan. Girlfriend kita, Rose. Kaya required kang makipagkita sa akin? Singhal nito. Kung gaano kalambing nito kanina, ganon din kasuplado kapag mawawala ng pasensya. Girlfriend, hindi niyo pa nga ako nililigawan eh. Buwelta niya. Napakagat-labi siya sa dulo ng kanyang salita. Malakas itong bumuga ng hangin. Nililigawan kita ngayon, Rose, at darling nang itatawag ko sa'yo. Tsaka wag mong kalilimutan tawagin akong honey. Nanunodyo nitong saad. Ano? Sumasobra naman yata to. Napapanik niyang wika. Lumingali nga siya at kinagat ang kuko. Tila maglalaho siya sa inaasal nito. Diba sabi mo, I should be greedy. Ito na, ginagawa ko na. Sabi nito, pinaalalang huli niyang sinabi. Bakit niya kasi nasabi ang be greedy na yan? Hindi talaga siya nag-iisip. San ka po ngayon? Tanong niya kahit alam na nasa cafe ito ni Rosario. I'm at the Secret Garden Cafe, inform nito. Humina sa dulo ang boses. Come here, let's date. Paano tayo magde-date kung kasama mo si Sir Rainier? Walang preno niyang bulalas. Napatutob siya na ma-realize kung ano ang sinabi. Paano mo nalaman na kasama ko si Rainier? Gulat nitong tanong. Nasa dulo ang pagdududa. Nahulaan ko lang kasi 'di ba may meeting kayo eh. Naisipan ko magkasama pa rin kayo. Palusot niya. Nanliit siya sa kinatatayuan niya. Naumid si Elliot. Naramdaman niya ang tensyon sa bawat paghinga nito. Bakit bigla mong naalala si Rainier? May gusto ka ba sa kanya? Nainis siya. Elliot, don't be like that. Porket naalala mong tao may gusto na kaagad, huwag kang ang overthinker dyan. Ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. Mahaba niyang litanya. Tumikim ang lalaki sa kabilang linya. Nag-iba agad ang tono ng boses. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang ngumingiti ito. I love you, my darling. You're really honest. Pag magkita tayo, bubuhusan kita ng mga halik ko. Malandi nitong saad. Nakalimutan niya yatang huminga na sandaling iyon. Tigil-tigilan mo ko dyan ha. Bago mo ko halikan, kailangan mo munang manligaw sa akin. Nanggigigal niyang sumbat. So, can I visit you tonight? And bring you a bouquet of rose and chocolates? Nito. Nanginig siya sa husky voice nito. Gusto niya itong sugurin sa Secret Garden Cafe para yakapin na mahigpit. Elliot, ingos niya. Wala siyang masabi. Bigla siyang nasabik makita ito. White chocolate na lang ang dadalhin ko. Hindi ka 'di ba mahilig sa dark chocolate? Patuloy nito. Nag-iisip pa rin ko ano ang idadahilan. No, don't come to my house. See you tomorrow at the office. Dagli niya at saka pinatay ang cellphone. Hindi niya makayang nararamdaman niya ngayon. Baka mamaya mawalan siya ng kontrol. I really miss you, darling. Bulong ni Elliot sa tenga ni Rose. Niyakap niya to mula sa likod sanhi ng pagkislot nito. Hindi niya na kaya magtimpi. Matagal niyang ninais magkaroon sila ng pagkakataong mapag-isa. Ito ang mahirap sa secret relationship. Kahit tumambling-tumbling pa sila, hindi nila pwedeng ipahalata sa iba. Sa sobrang busy niya sa trabaho, hindi niya nagawang salohin to. Elliot, ingos nito. Pilit kumakalas pero lalo niyang hinigpitan ng pagkakayakap. Nasa kitchenette sila. Sinarado niya ang pinto. Walang makakakita sa kanila unless may magbubukas. Hindi mo ba ako na-miss? Mapaglaro niyang saan na sa ngayon, kinakagat na ang tenga nito. Hindi natin yan pwedeng gawin dito, baka may makakita sa atin. Natataranta nitong tugon. Hinahawi ang mukha niya gamit ang kaliwang kamay nito. Nakakaloko siyang umisi at ibinaba sa leeg nito ang kanyang mukha. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Aniya sa smoky tone, tsaka dinampi ang labi niya sa leeg nito. Umungol na malakas si Rose. Pumiglas ng malakas pero ayaw niyang magpaawad. Sinimsim niya na maigi ang leeg nito. He will make sure to leave a mark on her neck. Isang senyo na sa kanya ang dalaga. Ilang minuto niyang ginawa iyon. Buong akala niya hindi magrereklamo si Rose. Subalit bigla nitong kinurot ang braso niya. Kumislot siya sa hapde. Bumalik siya sa wisyo sa kanileon ito. Magtimpi ka nga para ka namang loko eh, sumbat nito.
Matalim ang tingin nito pero hindi maikubli ang nerbiyos at ang kasiyahang natamos sa pagmamarka niya sa leeg nito. Sa'yo lang naman ako, manyak. You are so irresistible, darling. I want to devour you. Malandi niyang pahayag. Napatila pa siya sabay kindat. Lalong tumindi ang pagkaba nito. Alam niyang gusto rin itong makipaglambingan sa kanya ngayon, pero natatakot lang ito. Lumapit siya pahalikan to, pero mabilis itong iniharang ang tasa ng kape. Inumin mo muna bago lumamig. Lumayo ito sa kanya pagkatapos ilagay sa palad niya ang lumalamig na kape. I don't want this, I want you, pagmamaktol niya. Sumimangot ito. Kontrolin mo naman ang sarili mo. Nasa opisina tayo ngayon. Kinakapos siningan nitong sigaw. Nilagay niya sa lababo ang tasa. Tinignan niya sa mata ang dalaga habang dahan-dahang lumalapit dito at tinapit niya ang bewang nito. Nakauwang ang bibig nito na nilagay ang dalawang kamay sa dibdib niya. Isang kiss lang, pwede? Sabi niya na nag-puppy eyes pa. Basta bilisan mo. Di siya nagsayang ng oras at sinakop agad ang mga labi nito. He liked the taste of her mouth. Kakainom lang pala nito ng kape. Parang uminom na rin siya ng kape. Mas masarap pa doon. Ilang minuto silang naghalikan nang maramdaman nila may pumipihit ng doorknob. Nakalimutan niyang ilak iyon. Pareho silang nanlaki ng mga mata at mabilis pa sa kidlat na tinulak siya ni Rose. Natatawa siyang sumandal sa lababo. Pinagmasdan niya lamang itong tumakbo palabas. Nagtatakang pumasok ang janitor matapos lampasan ang nagpapanik na babae. Binati niya ng ngiti at saka umalis na rin. Sumandal siya sa swivel chair matapos tuldukan na nagtataas ang papeles sa kanyang desk. Nagbuntong hininga siya, tumayo at nagpainat-inat. Pinagmasdan niya ang malawak na syudad sa hapon na to. Kumikinang ang mga salamin sa kabilang building dahil sa malagintong araw. Ang kanyang makintab at modernong opisina ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng elegante niyang wall clock. Sinulyapan niya ang phone na nakapatong sa tabi ng mga papeles. Kinuha niya at binuksan. Kumunot ang noon niya na makitang maraming serye ng missed call. 5 galing sa mama niya, 4 naman sa kanyang ama, at 7 galing kay Juliet.